So kahapon mga kababayan, it's a day of infamy for Vice President Inday Sara. Totally sinira niya yung kanyang sarili sa buong mundo. Yung kanyang banta na i-assassinate yung ating Pangulong Bongbong, First Lady Lisa Marcos, at saka si Speaker Martin Romualdez, na hindi man nakakaano sa kanya, kundi inaway niyang inaway dahil sa alam na ninyo yung punot dulo nito, the confidential funds at yung ambisyon na nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Sa ating Pangulong Bongbong Marcos, pinagtistan po ng mga international dailies na publish po sa buong mundo. Ayan po, Associated Press, World News, the Philippine Vice President publicly threatens to have the President assassinated. So, imagine mga kababayan, this is the first time sa close to 40 years nating pagiging journalist. Ngayon lang ako nakarinig ng ganitong uri ng opisyal ng gobyerno, Vice Presidente, hindi lang dito sa ating bansa. Kahit yung mga Vice Presidente sa ibang bansa, magkagalit man ang kanilang Presidente. Walang public threat na ginawa na tulad nito mga kababayan. So ang ginawa ni Inday mga kababayan is beyond imagination na magagawa ng isang number 2 highest official ng isang bansa. Sabi ko nga mga kababayan, I think we have to ask Congress to take appropriate action at sa ating mga mamamayang Filipino to ask Vice President Inday Sara to resign or be impeached ng Kongreso before pang makapanakit mga kababayan si Inday Sara. And I think mga kababayan, with all the display of madness na ginawa ni Inday, which is unprecedented, ano pa man po ang tawag ninyo niyan kung hindi nawawala na po sa sarili ang Vice Presidente. Sabi ko noon sa inyo, noong una pa lang na mga statements ni Inday, gustong ipahukay yung bangkay ng dating Pangulong Ferdinand Marcos at itapon po sa West Philippine Sea. That statement is very, very unusual. Hindi yun po magagawa ng isang matinong tao ang pag-iisip. Baliw lang mga kababayan ang makakagawa ng ganyang mga statements. At saka yung ini-imagine niya, yung ating Pangulong Bongbong Marcos na dahil lang sa relo na hinihingi ng isang PME cadet na nag-graduate at itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Hindi ibinigay ng ating Pangulo. Gusto na niyang tanggalan ng ulo yung ating Pangulo. Is not a normal display ng pag-iisip mga kababayan, manifestation ng pag-iisip. Kailangan ni Inday iparehab. Kailangan niya ng professional help. Tulad ng sinasabi, mga kababayan ng ating mga congressmen, before pang makapanakit si Inday at makagawa po ng karumaldumal na krimen. Nangontrata na daw siya, mga kababayan ng assassin, para ipapatay si PBBM, Lisa at si Martin Romualdez. Pagkatapos biglang binawi yung kanyang statement. Another display of mental instability, mga kababayan. Yan, sabi dito sa report ng
ng Manila Bulletin, latest report mga kababayan, BP Sara backtracks on assassination threat versus Marcos. Anong benefit ko noon sa akin? Magtatanong ka pa kung anong benefit? Ikaw yung successor. Siyempre, pag namatay yung Pangulo, ikaw ang uupong Pangulo. Hindi mo ba alam? Vice Presidente ka? You see? Ito siya, mga kababayan. My death. It is a concern about my death. Diba? It is a concern about my murder. It is a concern about my murder, which is a legitimate concern. But, as sabi ko nga, they don't care. Maybe because sabi ko nga, sa kanila galing, so they don't care. And then ngayon, if I express that concern, they would say there's a threat. Pinalalabas ni Inday, siya yung may death threat. Kasi di ba sinabi niya, una, na si Martin Romualdez daw, once her dead, so gumawa siya ng kwento, mga kababayan, na gusto siyang ipapatay ni Martin Romualdez. And because of that, gusto niyang mag-revenge. Yan ang pinapalabas niyang kwento, mga kababayan. Kaya siya nag-rant, tumawag ng online virtual press conference, pinagmumura yung ating Pangulong Bongbong, First Lady, saka si Martin Romualdez, and threatened na ipapatay mga kababayan. Ngayon, bigla siyang kumambyo, nag-backtrack. Ano man niya yung mapapala ko? Imagine that. Yan ang sinasabi niya dito. Habang siya po yung successor. The president. Bakit ko daw siya papatayin? You see? If not for revenge from the grave. There's no reason na papatayin ko siya. Anong benefit mo sa akin? Patayin ko si Lisa. Anong benefit mo sa akin? Wala. Hindi sana kung tagapagmana ako ng nakaw na yaman. Di naman. So anong benefit nun? Pag nawala sila dito sa mundong ito, for them to say, there's a threat. Yung sa threat ko nga, wala nga silang pakialam. Malinaw po, this is a display of mental instability mga kababayan. A total madness na kailangan pong seryosohin ng ating mga officials, ng ating mga mamamayang Filipino, ng Congress. Ulitin natin, before pa na makapanakit po si Inday, we have to take actions, increase pressures. Kailangang manawagan ang bawat mamamayang Filipino, the 32 million na bumoto sa kanya, kasama po ako, mga kababayan sa 32 million, na mag-resign na lang po si Inday para mag-undergo po ng rehabilitation. Kung hindi, the Congress should take action to impeach Inday, mga kababayan, for posing as a direct threat sa presidency ng ating Pangulong Bongbong. And in fact, sabi ng Palasyo Malacanang, yung ginawa ni Inday is an active threat. Ito yung naging statement po ng Presidential Communications Office. Acting on the Vice President's clear and unequivocal statement that she had contracted an assassin to kill the President if an alleged plot against her succeeds. The Executive Secretary has referred this as active threat to the Presidential Security Command for immediate proper action. Any threat to the life of the President must always be taken seriously, more so that this threat has been publicly revealed and clear in certain terms. So it is an active threat mga kababayan. And in fact, yung PNP po, si General Marbil, mga kababayan, bumuo na po ng investigating team para imbestigahan po ang active threat na to na ginawa ni Inday sa ating Pangulong Bongbong, kay First Lady at saka kay Martin Romualdez. Ayan po yung report ng Inquirer. PNP to investigate BP Duterte's murder threat versus Marcos. Yung PSG po, hinaightened na po nila yung alert after Sara kill order laban sa ating Pangulo, sa First Lady at kay Martin. Sabi po ng Presidential Security Command, any threat to the life of the President and the First Lady regardless of its origin, and especially one made so brazenly in public, is treated with utmost seriousness, sabi po ng PSC.
We consider this matter of national security and shall take all necessary measures to ensure the President's safety. Yung Armed Forces, mga kababayan, nagpalabas na rin ng statement. Sabi nila, the Armed Forces remains loyal to Constitution amid Sara's kill threat versus Marcos. Pinalabas yung statement kasi may panawagan si Inday po sa mismong Armed Forces. Gusto niya na mag-withdraw ng support. Na-mention niya doon, mga kababayan, sa kanyang virtual press conference na ginawa niya madaling araw nung Saturday. So nagpalabas po ng official statement yung Armed Forces. Sabi ni Browner, our personnel are loyal to the Constitution and the chain of command. Ang ibig sabihin ng chain of command, to the Commander-in-Chief. Ang Commander-in-Chief po, yung ating Pangulong Bongbong. Nanawagan din si Browner for calm and resolve and for everyone to hold on to our values of respect and nationalism that will guide us in these trying times, sabi po ni Browner. Ngayon, tulad ng ating sinasabi, na si Inday, mga kababayan, should undergo psychological evaluation. Iparehab ninyo. Kung mahal ninyo si Inday, yung mga supporters ni Inday po, you are doing the service sa inyong iniidolong leader. Kung gagatungan ninyong gagatungan, si Inday sa kanyang ginagawa at pinipraise ninyong pinipraise, nagsisipagpalakpakan po, pa po kayo. Actually, ang ginagawa po ninyo ay disservice sa pamilya Duterte. Kasi ang ginagawa po ni Inday, self-destruction po. Sa totoo lang po, totally dinestroy na ni Inday yung kanyang sarili kahapon po. It is a self-destruction. Ang lahat niyang ambisyon sa politika, naglaho na pong tuluyan. Dinisqualify niya yung kanyang sarili to hold office, any public office po, because of her manifestation of mental instability, of his misbehavior and arrogance. At ang pinakamatindi, yun nga po na manifestation na po ng insanity, ng pagkabaliw. Kaya nga po, sabi ng mga congressmen natin, tulad ng ating sinasabi, dapat na niya na magsailalim si Inday sa psycho-evaluation. O yan po ang balita dito. Solons react to Sara kill order video. BP needs psycho-evaluation. This is very unusual, mga kababayan. Never pa tayo nakakita ng isang leader kahit saang bansa, mga kababayan, na trinete niya yung kanyang presidente. Ganito po kabrisen, mga kababayan. Public, yung threat niya done in public mismo. Ganon katindi. Very unusual siya. And it is totally abnormal, mga kababayan. Wala pa tayong nakita in decades or even in the last 100 years. Wala pa tayong wala akong naalala, iwan ko sa inyo, wala akong naalala sa pag-practice ko po bilang isang journalist, media practitioner, hindi pa ako naka-encounter ng isang leader na tulad po ni Inday, akong mag-behave. Kaya tama po ito, nasabi ng ating mga congressmen, kailangan niyang psycho-evaluation. Sabi po ni Ortega, Congressman Ortega, House Deputy Majority Leader in La Union, 1st District Representative, Paulo Ortega, dinescribe niya as reckless and dangerous and not normal yung naging mga pahayag ni Inday. Hindi niya normal ang ganitong klase ng pahayag mula sa isang mataas na opisyal ng gobyerno. Dapat nating tanungin, nasa tamang pag-iisip pa ba si Vice President Duterte? These words are dangerous, reckless, and deeply concerning. It is worrying, mga kababayan, to say the least. It is very, very dangerous. Kaya sabi ko sa inyo, before pang makapanakit si Inday at lumala lalo yung problema at ang kanyang kalagayan, mental condition po, I think we have to ask Inday to just resign. Kung hindi siya magre-resign bilang Vice Presidente, she should be impeached kasi napakadelikado niya, mga kababayan, na humawak ng posisyon sa gobyerno, lalo sa pagiging Vice Presidente. Direct threat siya sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa First Family, pati kay Martin Romualdez. At para hindi siya makapanakit, kailangan i-disarm si Inday, mga kababayan. Kung may mga license sa firearms siya po, kailangang bawiin ng ating PNP yung lisensya at isurrender niya dapat sa ating mga authorities. At pag siya wala na sa pagiging Vice Presidente, siyempre, kailangan alisin sa kanya yung presidential security detail niya po, mga kababayan. Baka magamit
sa karahasan dahil sa kanyang display of, mental instability. So, kailangan niya is rehabilitation po. At isa pa, this behavior disqualifies her from holding any public office, lalo pa sa pagiging vice-presidente po. Napakadelikado, lalo pa sa pagiging presidente. Imagine may presidente tayong ganyan. Halimbawa in 2028, dapat perpetual disqualification from holding office. Mga kababayan, ang dapat mangyari kay Inday. Kasi malalagay po sa peligro ang ating bansa, ang ating mga mamamayang Filipino. Kaya sabi po ni Ortega, he also said that Duterte should reflect on her words that might cause fear and that she should seek professional help if she cannot control her emotions. Ang ganitong klaseng salita ay hindi nakakatulong sa bayan. Sa halip na magkaisa, nagdudulot ito ng takot at pagkakawatak-watak, sabi ni Ortega. Kung hindi niya kayang kontrolin ang kanyang emosyon at pahayag, baka panahon na para magpatingin siya sa eksperto. He also urged law enforcement agencies to probe Duterte's remarks, emphasizing that it's their obligation to ensure security of the country's top leaders. Meanwhile, si House Assistant Majority Leader in Zambales 1st District Representative Jefferson Congon described the assassination remarks as a deliberate diversion from the alleged misuse of hundreds millions peso worth of confidential funds. So isa yon sa tingin natin, tama si Congon, mga possibilities. Nasusukol na si Inday, so gumagawa siya ng drama ngayon. Nagsisiga-siga siya, hoping na kaya niyang i-intimidate yung ating gobyerno, yung ating Pangulong Bongbong Marcos at si Speaker Martin. Gusto niyang ibuli mga kababayan to divert the attention ng ating mga mamamayan doon sa dapat sinasagot niya po, yung paggamit ng confidential funds. Ngayon, dahil masusukol na siya, nagwawala na po, do or die na po ang style ni Inday. Yung sinasabi niyang drag me to hell, at pagdating sa hell daw, presidente pa rin siya, malamang doon nga po siya dalhin ng kanyang mga ginagawa. Hindi siya dahil drinag to hell by the President or the Speaker of the House, kundi siya mismo, drinag niya yung kanyang sarili to hell. Kasi ang lahat ng ito, kagagawan niya man po, kagagawan man lang niya po, mga kababayan. Wala man dito pong kasalanan yung ating administrasyon. Siya binigyan po ng pondo, ng budget. Hindi ng organ binigyan siya ng budget. Gamitin siya sa gusto niyang paggamitan. May guidelines po sa paggagamit ng pondo. Dapat tama na paggamit ng pondo. O ngayon, nabuking po yung anomalous disbursement ng mga pondo. Nagwawala siya ngayon. Gusto niyang i-intimidate yung ating gobyerno na sumurrender sa kanyang will. Sumuko sa kanya. Sabi ng ating mga congressmen, malabo, we will continue with our investigation. We will never be intimidated sa ganitong mga drama at pasiklab ni Inday. At pag hindi, mga kababayan, malamang total madness kung hindi ninyo iparehabilitate si Inday. Ang mangyari sa kanya, masiraan na talaga ng pag-iisip. Inadmit po ni Bato, mamaya, i-replay ko sa inyo yung statement ni Bato, mga kababayan. Nawawala na sa sarili si Inday. She is rattled. She is confused, mga kababayan, kung ano niya ang kanyang gagawin, kung paano niya malulusutan ang kanyang pinasok na problema. Itong problemang ito, siya man lang po ang pumasok sa problema. Wala mang nag-udyok sa kanya. Kaya sabi ni Congon, huwag po tayo na magpabudol. Ang tunay na issue rito ay ang 612.5 million. So, hindi na lang 125 million confidential. Yung total na po na confidential funds, 612.5 confidential funds, million, na kailangang ipaliwanag ng Vice Presidente sa publiko. Hindi dapat magpadala sa mga diversionary tactics na ganito, sabi po ni Congon. So, instead of addressing the allegations head-on, she is creating distractions that only sow fear and division, sabi po niya. Ngayon, hindi nagpasindak si Taguig City 2nd District Representative Amparo Maria Zamora. Ang ako tingin ko, drama po, pati yung pagtakbo sa ospital, mga kababayan, kay Yusek Sulayca Lopez po. Tawag dito sa amin, uyok.
Drama po. Nagdahilan lang. Mamaya ipakita ko sa inyo yung video. Isabi ng mga doktor po, normal man niya, wala mang sakit. Yun ang sabi po. Di ba itinakbo sa St. Luke Hospital? Yun ang rason kung bakit ibinalik po sa Veterans Memorial Hospital. Wala man na-detect pong sakit yung mga doktor. Yan Sara Duterte's Chief of Staff falls ill, rushed to hospital. Taas claim the doctors found Lopez to be in normal condition and question why she had to be brought to another hospital. Nag-uyok, sabi sa Bicol. Nagdahilan lang. Nag-arty lang po. Scripted lahat. Di ba sinabi ni Inday na nagpaplanoan niya kami? Yun pala yung pinaplano nila. Gumawa ng drama. Action drama, horror, psycho-film, mga kababayan. Ipakita ko na sa inyo yung before natin ipagpatuloy yung sinabi ng mga congressmen. Yung video. Dito sa video ito, mga kababayan, makikita si Inday, kinakausap niya si General Nick Torre, yung CIDD chief, na pagbigyan yung media na hinold ng mga pulis na hindi makalapit kasi request ng mga doktor kasi magkakagulo. Magkakagulo sa pagbubuhat ng pasyente, si Lopez, si Zulaika Lopez. Lumapit si Inday, mga kababayan, kay General Torre.